Mula sa bayan ng mga palabang walang inuurungan sa pakikipaglaban, pakikipagpatayan at handang makipagbasagan ng nguya-nguyaan sa mga tikbalang at mambabarang, lupang sinilangan ng mga bayaning matatapang na lugar kung saan nagmula sa salitang pakikipagpalitan ng kalakal na kasing kahulugan ng Cebu o Cebu na ngayon ay pinangalanan ng Cebu City. May isang bata ang pinalad na makakain ng ipinakalat sa buong mundo na makapangyarihang prutas ng goma-goma na walang iba kundi si Jack Tepora alias El Capitan na tirador ng Gin Capitan. Ibang klase nga po ang kababayan natin na ito mga kaibigan, dahil sa edad nga lang po nitong 7 taong gulang ay nakikipagsuntukan na ito sa mga tarantado at sisiga-siga sa mga kalsada. Hindi daw po pwede sa kanya mga batang hahamog-hamog at hahambog-hambog at talaga namang makakatikim sila sa kanya ng bigos di alimpungatan na singlakas ng hampas ng panando ni nanay na singlaki ng pala. Matindi ang pinagdaanan ng kababayan natin na ito mga kaibigan, dahil katulad din ng ating pambansang angas at pambansang kamao ay kahirapan din ang unang pinagdaanan at dinanas nito bago niya matungtungan ang kung anumang meron siya ngayon. Ginamos, kamatis, kangkong, water lily, bermuda grass, malunggay, kantutay at kamuting kahoy ang talaga namang nakapagpatindi na singaw ng kapangyarihan ng ating kababayan na ito mga kaibigan. Ikaw ba naman kumain ng kamote na nga? Kahoy pa, talaga namang magmimistulang plywood na 3/4 ang mga abs mo, bigat ng mga suntok at tigas ng nguya-nguyaan mo. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay na mano ka palagi sa mga bago kong upload. Kasabay ng banayad at suwabing langit-ngit ng kisame sa mga borders ng boarding house. Kauna-una ang araw ng Hunyo taong 2019, masusubok ang pagiging dugong mandirigma ng ating kababayan na tinaguriang Gin Capitan with Cito mga kaibigan. Dahil itinapat lang naman ito sa isang boksingerong anak ng maligno na walang ibang kundi si Jose Gallegos na tirador ng MP Lights. Magkakasubukan ng tama ng Gin Bulag kontra sa MP alias Patis Lights mga kaibigan. Si Jose Gallegos alias MP na long neck ay isang bastardong Amerikano. Hindi daw uso ang salitang respeto at takot sa buhayang ito mga kaibigan, dahil ibang-iba ang kultura na kinalakihan nito kumpara sa atin. Ika nga nito ay wala daw siyang sinasanto, maski nga daw si Santa Claus at Poncio Pilato. Ang hangad lang daw at ang laging hanap ng kanyang katawan ay ang maghapong bugbugan, kaya hindi daw buwang araw niya kapag hindi siya nakakasapong at nakakasampigan ng mga tampalasang halimaw. Sa kabila nga po ng pagiging animal nitong Amerikano na ito mga kaibigan, ay talaga namang may karapatan din naman talagang mag-asal si Raulo tong talbos ng kamoting to, dahil hindi rin naman talaga basta-basta ang mga pinagdaanan nito at talaga namang may kabigatan din ang tusok ng mga kamao nito kapag ito ay dumampi sa iyong internal at external organs. Sa katunayan niya niyan mga kaibigan, sa 78 pakikipagpatayan niya nito sa ibabaw ng lona sa kanyang amateur career, ay isa nga lang po ang kanyang naging talo at di umano ay may trangkaso, COVID, ketong, bulutong at ubong kabayo pa siya nung araw na yon, kaya natalo siya. Kaya talaga namang pangbihira ang makakapatayan ng kababayan natin na ito mga kaibigan at talaga namang delikado. Si Gin Capitan ay may planchadong kartadang 22 panalo, 18 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at 4 nga lang po ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 at walang bahid ng anumang klase ng talo. Samantalang ang Amerikano naman ay may 16 na panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 2 talo lamang. Ginanap ang kanilang bakbakan sa balwarte ng Amerikano sa Suboba San Jacinto Casino, California, USA. Sa mismong laban, nagpahid muna ng sunblock at mayray ang ating kababayan mga kaibigan at uminom ng iskelan. Halatang hangover pa sa Gin Bulag na may kalamansi iyo. Samantalang ang Amerikano naman ay walang kahang-o-hangover. Maganda pala talaga ang tama ng MP Lights ng Chaser Milk Tea iyo. Samantala, ang referee naman sa laban na ito mga kaibigan ay ang nawawalang kapatid ni Mr. Clean sa labas. Pwede nang manalamin iyo, asarap kuskusan ng paa niyan. Unang round, ang lulutong ng suntok ni Gin Capitan mga kaibigan. Mahiya mo hinampas ng tsinelas ng lola mong may vulcanize na may pakong bakya Talaga namang naglalago tukan, parang lata ng corned beef 19. When you have to make a business move like Right-hander converted because of admiration for Manny. Before you said it, from the jab to hook, and the hook comes from the blind side. yeah, we right hook right there. Gets composed. There's a shot who is a former world champion of the Philippines and a big straight leg frequency, largely in part to the straight legs. But back comes Gallegos. Gallegos crowding to pull. Double left right there, straight left and then the hook, and I'm skipping.
straight on in right there for the Gallegos. They don't ropes. It's never good when I got name on it. There it is. Gallegos, he caught Tabora and he backed him up for a brief moment. The Filipino. There's a big. A lot of these guys are ugly little out of man these moves. They set you up, it comes from weird angles. Yeah, it's always from the weird angle. Opening stanza, Jack Tabora on the court. That's the end. Round 2, malapalos ang ating kababayan. Ang galing ng depensa. Mahiya mo katrabaho mong may kabit sa trabaho Hindi mahuli-huli ng kanyang misis. Samantala, epektibo ang mga jab at counter ng ating kababayan. Kaya lumalamang ito sa mga patama. Over me smiling, he's sitting right here ringside. I think one of two things, either they're not ready for this moment. Anyway, right now I think they're both fighters are working really well, both hands, and both guys are strong. You know, I like Gallegos. When he gives Tabora the chance to bring it. Now we'll play a role in the ring. You've been through from Whether Mexico, Philippines, they fight hungry. Chopping right across that thought spark for Gallegos. But Tabora willing to exchange at close distance. A big straight left and connect as we near the conclusion of the second. Its destination for Tabora followed by a straight left. The action continuing and again. The calling Manny Pacquiao, the straight left. And here's evidence of Round 3, tinuturuan na ng diskarte ni coach ang ating bida. Suntukin mo sa utak. Tapos puruhin mo yung kidney tsaka esophagus. Tapos kapag nanlalambot na, bunutin mo yung burnek tapos tumbungan mo na. Gallegos has to be Like Sean, come out 6 times. he has had moments. God, when he sits down, his punches come forward. He's much more effective. A right hook to by Morales varies where he's placing his punches. Evil did not let his hands go. You get hook to your left, push him on the shoulder, touch him in the hip, then let him hands go. Yeah, I agree with that. You slip off with the jab. Right here, Sean, right here. He's got to stay there. Don't back up. Even if you get hit with a few shots, keep your hands up, bobbing and weaving, and fire right back. I agree. You got to stay there. Well, there's a big Gallegos. Gallegos shook his head, but we know that is. He's been shaking his head since the Perry when the guy does that, but sometimes no. Don't count a good uppercut right there, Sean. And Tabora has a big straight left. Gallegos in trouble. You got him with that one. You never know. Look at the You never know. It is that Filipino power that we are seeing out of Jack Tabora here in round. Right now, one of these guys got to take control after they land a shot like that. Round 4, hinihika ang ating kababayan mga kaibigan. Hindi ata nakayanan ng tama ng gin bulag with calamansi at sito Sabi ng pumas pag di na kaya Samantala, nagsisimula ng kumonekta ang mga kombinasyon ng ating bida dahil sa magandang jab setup nito na mahiya mula tigo ng sintron na gawa sa bulbol ng tikbalang. He's a sneaky southpaw. There it is. Tabora is starting to apply to the fight. Jabs to metal. Gallegos lands the hard left hand and the big right For Tabora, but Gallegos is still in front of him. Throws a right hook on the temple. And now Gallegos, in that he has to show some signs of life. He's in no danger of being stopped, but I gotta say, I like that right there to the orthodox position, then through some more shots. He's got to have some good shit and a great heart and determination. Round 6, wala pang naipapanalang round ang Amerikano at ang tanging paraan na lang niya para manalo ay ang patulugin niya ang ating bida. Kaka-cellphone at kakapulutan mo yan Nagmukbang ba naman ng pulutan sa inuman? Decent for both guys. Big straight left and the right hook. He's got to keep coming forward. Boxing experience. It's No, he doesn't have the experience for that yet, Sean. and See, Bots Gallegos is allowing him to do so on our cage of Gallegos. not That's the what experience right there. He took 2 steps forward, 6, and flow together. And It's being very calculated and demonstrates. Round 8, matitindi ang gasolina ng dalawang magkalaban na ito mga kaibigan. Talaga namang parang mga hindi napapagod Mahiyamang mga kalabaw na nakakobra, Red Bull, Revicon, Planax at Skelane Samantala, di talaga makasabay ang Amerikano sa bilis at galing ng ating kababayan. comfortable as It has been. And a bit connected by Gallegos. Tabora took and he's looking at. When the fight, Literally took the punch, put his head in the chest back with a couple left hands. and here's the thing, at this point in the fight defense, That's right. start give it chin, and he's determined. There's a big right hand, another one, two big right hand, very big left hand, followed by
Never seen the... Look at this, that big right hand. Big right gone this whole night. I love this. I love this right here. Right here. Final round, pinainom na ng amoxicillin at penicillin ng ating kababayan mga kaibigan. Napuruan sa kaliwang pisngi Samantala, dito na gagawin ng ating kababayan ang mala matrix at gumagawang galawan. Kaya naman talagang napasigaw na ang two-time world champion na si Sean Porter ng Holy Macaroni. Marcos and gentlemen, you saw... I'm gonna rip a shot off on your chin. And it's something they look at me and they're looking at me to get a win. It's gotta be a knockout. Gallegos forward, realizing Pora, he seems to be the next fight knockout streak is probably... What's gonna happen? You keep throwing punches, you catch You gotta appreciate that. And he kept the fight interesting. There's a nice right uppercut by Tapora. Says, come on, let's I love do that. this. Oh, go ahead. Go ahead. The bravado, the honor Here's of what I'm Gallegos talking on full about. display. At this point, you Of Tapora. I love quick hands. I'd like to see him fight Leo Santa Cruz. I'm not saying Leo Santa Cruz is my favorite fighter. with Ray. I think that would be a really good fight. Good movement at the end. Jack Tapora mixing it up at the end of this matchup against Jose Gallegos. And Gallegos through one. Isa na yata sa may pinakamaruming bunganga at pinakawalang hiyang nilalang itong pag-uusapan nating boksingerong si Ricardo Mañacol Mayorga. Aba, dinagukan ng respetadong boksingero na si Oscar De La Hoya sa bunbunan sa kanilang press conference. Lagutok sa ulo Solid na solid ang batok nito mga kaibigan. Nananahimik ang tao sa isang sulok. Bigla ba namang kokonyatan ng wala sa oras? Naanimoy siga na palong-palo sa kanto na nang dagok ng tambay sa computer shop. Napakalakas pang mang-trash talk. Dinadamay pa mga pamilya at asawa na wala namang ginagawa sa kanya. At pag nagsasalita naman, walang kapreno-preno ang bunganga nito mga kaibigan. Sinabihan ba naman si De La Hoya na kung makikipagtsuktsakan sa asawa niya ay sa umaga daw isagawa at wag daw sa gabi para daw di man lambot ang tuhod kinabukasan at di maulit ang pagkaka-knockout niya kay Hopkins. Pero minsan nakakatuwa din ang pantatrash talk at kaangasan nito mga kaibigan. Lalong-lalo na kapag mayabang din ang binabalasubas nito. Tinanong kasi siya ng isang reporter kung gusto daw ba niyang makaharap si Floyd Money Mayweather at sinabing ayaw daw niya dahil ayaw daw niyang lumaban sa taong ipinaglihi sa kunehong bakla na wala nang ibang ginawa kundi manakbo ng manakbo at mangyakap ng mangyakap at wala naman daw kasi siyang lahing aso para manghabol ng manghabol at ang gusto lang daw niyang klase ng laban ay yung patayan talaga at ubusan ng lahi. Yung talaga namang basagan ng mga nguya-nguyaan hanggang dumanak at bumaha ng dugo. Isang kilalang gangster at talaga namang siga itong si Ricardo Mayorga bago ito magboxing. Kaya naman sanay na sanay ito sa basagan ng bungo at pakikipagpatayan sa kalsada. Maangas ang bunganga at maangas umasta na nadala niya hanggang sa maging boksingero siya. Kaya yun kada face-off, trash talk na ng trash talk agad sa kalaban at gusto nang hambalusin agad-agad ang kanyang makakalaban. Gaya na lamang na naging laban nila ni Oscar De La Hoya. Sinabihan ba naman si De La Hoya na lalabanan daw niya ito ng kahit walang bayad miski 5 banlag. Basta daw magulpi at mabasag nito ang pagmumuka at bungo-bunguan nito. Gusto daw niyang patayin sa gulpi si De La Hoya hanggang sa tumigil ang pagtibok ng puso nito. Tapos binastos pa ang asawa nito. Kaya namang galit na sinabi ni De La Hoya sa kanilang face-off na papatulugin niya daw itong hambog at mayabang na pagmumuka ni Mayorga. Pagdating nga ng kanilang laban, nabaling panandalian ang atensyon sa isang eksena. Para kasing nabuhay si Bob Marley dahil sa pagkakaentra ng tatay ni Floyd Mayweather bago magsimula ang laban na talaga namang parang rakista sa postura ng pormahan. Nanimoy isa sa gumanap sa palabas na wrong turn. Anyway, sa simula ng laban, naging agresibo itong si Ricardo Mañacol Mayorga. Ngunit hindi ito umubra kay De La Hoya at gigil na para bang gusto ng dikdikin at pinuhin sa suntok ang pagmumukha nitong si Mayorga. Kaya naman nung round 1 pa lang, bumagsak na agad ang pagmumukha nitong si Mañacol Mayorga na animoy unggoy na nadula sa balat ng saging na sabay tayo agad na parang walang nangyari sa sobrang pahiya. Nung round 4, tinamaan ng solid na right hook ang panga nitong si Mayorga at mahahalata mong nahilo ito dahil nagmistulang unggoy na inosente ito na hindi marunong magbalat ng saging sa postura ng galawan nito. At nung round 6,
ay pinulbos na ng pinulbos ni De La Hoya ang pagmumukha nito na para bang niratrat ng sintron ni Judas na sa sobrang lakas ay napaluhod na lang ito at animoy unggoy na pinagtampuhan ng saging. Nakatayo pa naman ito ngunit hindi na ito pinaporma ni De La Hoya at pinaulanan na ng kamao hanggang sa itigil na ng referee ang laban. Napabalentong pa nga si De La Hoya sa pagkakatulak ng referee at nagmistulang babaeng isinama sa motel at pagkapasok ay itinulak agad sa kama at bumali balentong. Anyway, matapos nga ang laban ay talaga namang labis ang tuwa ng mga tao dahil naturuan ng leksyon ng pagmumukha nitong hambog at mayabang na si Ricardo Manyakol Mayorga. At ang lahat ng trash talk at mambabastos bago ang laban ay kanyang kinain ng bunggo kasama tinik. Kaya ang ending, nagmukha tuloy siyang unggoy na tinubuan ng bulbonic de meningitis sa pagmumukha na may kasamang burnik. Yun si Idol Maidana na naman ang bida natin ngayon mga kaibigan. Ang boksingerong nagbigay leksyon sa mayabang at tambog na boksingerong si Adrian Dacolocoy Broner. Sa bidyong ito mga kaibigan, ating pag-uusapan kung papaanong binungi at binusalsal ni Maidana ang ngipin nitong si Floyd Money Mayweather Jr. Kitang-kita sa suntok ni Maidana ang pagtalsik ng kung anong molecules sa pagmumukha nitong si Mayweather. Maraming nagsasabi na hindi daw ito ngipin. Ngunit kung ating iisipin, hindi naman pwedeng maging kulangot yon dahil medyo malaking puti yung tumalsik at kitang-kita naman sa camera. Hindi rin naman pwedeng maging luga o muta. Pero kung tinga, pwede pa Baka kumain ng kanin to si Mayweather tapos di nginuya ng ayos kaya sumabit sa ngipin. Kaya pag corn beef punch nitong taga-Argentina si Maidana ay tumalsik ang kung anong something sa pagmumukha nitong si Mayweather. Pero anyway, ayon sa post ni Maidana sa kanyang IG, kiniklaim nito na ngipin niya ito ni Mayweather. Kung magkagayon niya, grabe naman ang dilaw pa ng ngipin nitong si Mayweather. Parang tiles ng kubetang di binubuhusan. Visit na yan, dilawan pala yan si Mayweather. Pero imposible naman sigurong di nagpapalinis ng ngipin tong si Mayweather. Ama, pinakamayaman na boksingero sa buong mundo O baka tinatamad lang siyang pumunta sa dentista, kaya ganon. Kung magkagayon, kung ako sa kanya, gumamit na lang siya ng sipilyong pangkalawakan. Toothbrush na gawa sa steel wool ang dulo. Ewan ko na lang kung di pa pumuti yun. Sa naging unang laban ni Mayweather at Maidana, madami ang talaga naman nagsasabi na si Elchino Marcos Maidana daw talaga ang nanalo. Dahil di umano, mas marami ang patama ng toro ng Argentina kontra sa kalabaw na si Floyd Mayweather. Di naman talaga natin may pagkakaila na talagang isa si Mayweather sa may pinakamahigpit na depensa sa larangan ng boxing. Kaya nga nagkaroon siya ng malinis na record na 50 wins at 0 loss na kumbaga sa hayop, parang pagong at animoy palos na napakadulas kung umiwas ang kanyang pagdepensa. Dahil kahit nga ang ating pambansang kamao na kinikilalang isa sa pinakamagaling na boksingero pagdating sa boxing sa opensa ay hindi nagawang saktan ang makunat na pagmumukha nitong si Mayweather. Ngunit may isang boksingero ang talaga namang nagpaalog sa nguya-nguyaan nitong si Mayweather at di umano ay nakapagpabungal daw ito sa isang ngipin ni Mayweather na agad din daw pinapustiso para di mapahiya sa madlang people. Ang boksingerong ito ay walang iba kundi si Idol Marcos Maidana. Hard puncher to mga kaibigan dahil sa 35 na panalo nito, 31 dito puro knockout ang inabot. Apat lang ang hindi na knockout. Kaya talagang mading sumuntok tong Argentina na ito. Kung naaalala nyo nga yung nangyari kay Broner, halos miwalay ang kaluluwa nitong si Broner sa corn beef 19 sa corn beef punch nitong si Maidana. Kaya naman sa naging laban nila ni Mayweather, halos mayanig ang pagkatao ni Mayweather sa suntok ni Maidana nung kanilang pangalawang laban sa round 3. Paulit-ulit kasing ginamitan ng full counter technique ni Mayweather itong si Maidana. Kaya nung round 3, nahulyan ni Maidana ang diskarte at pangontra sa malakobra na galawan ni Mayweather. Pang-jab ni Maidana ay kumagat ang full counter ni Mayweather sa pain na sinundan naman ni Maidana ng pangontrang right overhand sa pagmumukha ni Mayweather na sa sobrang lakas ay tumalsik daw ang ngipin itong si Mayweather at halos makakalimutan kung papaano lumakad na para bang kinalampag ng 10 case ng Red Horse. Napakaswerte nito mga kaibigan dahil inabot na agad ito ng tunog ng bell at malapit na siya sa kanyang corner, kaya naman nakaupo at nakarecover agad dito. Bagamat natalo si Maidana sa naging una at pangalawang laban nila ni Mayweather, ay proud na proud pa rin na sinabi ni Maidana na nasaktan niya ang pagmamukha nitong si Floyd Money Mayweather
At siya lang daw ang nag-iisang boksingerong nakapagpabungal sa maangas na pagmumuka at pangingipin nitong si Mayweather. Ipinost pa nga nito sa kanyang IG ang ngipin nitong si Floyd at talaga namang may pagtagpa dito. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Ngipin niya kaya talaga ni Floyd yon? O kung hindi naman, ano sa tingin nyo ang tumalsik na yon na nanggaling sa pagmumuka ni Floyd Money Mayweather? Comment daw muna yan sa baba. Maraming salamat, yun lamang po muna ulit sa ngayon at God bless.